Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno at palayan, may isang kalsadang lupa na bihirang daanan ng mga sasakyan. Dito matatagpuan ang mga kubong may pawid na bubong, ang ilog na malinaw ang agos, at ang mga taong payak ngunit kontento sa kanilang pamumuhay. Tuwing madaling araw, bago pa tuluyang sumikat ang araw, may isang nilalang na tahimik na naglalakad papasok sa baryo. Siya ay isang matandang lalaki na may balbas na maputi, baluktot ang likod, at may pasan na bilao na puno ng puto. Ang puto niya ay hindi pangkaraniwan, mapuputi, malalambot, at may banayad na amoy na tila may halong bulaklak at hamog ng umaga. Hindi siya kilala ng mga taga-baryo, ngunit tila kilala niya ang lahat. "Puto! Mainit na puto!" Mahina niyang tawag, sapat lamang para marinig ng mga taong gising na. Ang unang bumibili sa kanya ay si Aling Rosa, isang biyudang nakatira malapit sa punong mangga. "Maaga ka na naman, Mang," bati niya habang inaabot ang bayad. Ngumiti lamang ang matanda. "Para sa inyo, laging maaga." Napansin ni Aling Rosa na tuwing kumakain siya ng puto ng matanda, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang sakit ng kanyang tuhod ay tila nawawala, at ang lungkot sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng katahimikan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa maglalako ng puto. Araw-araw dumarami ang bumibili, mga magsasaka, bata, matanda, at maging ang mga taong bihirang lumabas ng kanilang bahay. Ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi siya nakikita sa tanghali. Hindi siya nagpapakita sa gabi. At higit sa lahat, wala ni isa man sa baryo ang nakakaalam kung saan siya nanggagaling. Isang araw, napansin ito ni Lito, isang binatang kilala sa pagiging mausisa. Habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, pinanood niya ang matanda habang naglalako. Parang wala siyang pinanggagalingan? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, nagpa siya si Lito na sundan ng matanda. Madaling araw pa lamang ay naghintay na siya sa dulo ng baryo, kung saan nagsisimula ang masukal na kagubatan. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig. At doon niya nakita. Mula sa loob ng kagubatan, dahan-dahang lumabas ang matanda. Ngunit hindi ito simpleng paglalakad. Sa bawat hakbang ng matanda, tila may bahagyang liwanag na sumisibol sa ilalim ng kanyang paa, parang hamog na kumikislap sa sinag ng buwan. Ang kanyang bilao ay tila hindi nababawasan kahit marami ng bumibili. Kinabahan si Lito, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niya itong sinundan. Habang papalalim sila sa baryo, napansin ni Lito na may mga taong tila mas gumagaan ang mukha matapos bumili. May batang may sakit na biglang sumigla. May matandang hirap maglakad na biglang nakaunat ang tindig. "Hindi ito normal," bulong ni Lito. Pagkatapos ng ilang oras nang maubos na ang puto, ang matanda ay tumigil sa gitna ng baryo. Tumingin siya sa paligid at sa unang pagkakataon, tila naramdaman ni Lito na direktang tumingin sa kanya ang matanda. Ngumiti ito. Hindi pangkaraniwang ngiti, hindi nakakatakot, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Pagkatapos noon, naglakad muli ang matanda pabalik sa kagubatan. Hindi na nag-atubili si Lito. Sinundan niya ito hanggang sa pinakadulo ng mga puno kung saan unti-unting nagiging mas malamlam ang liwanag. Ngunit pagpasok niya sa loob, biglang naglaho ang matanda. Parang bula na nawala sa hangin. Napahinto si Lito. Wala siyang narinig, wala siyang nakita. Tanging ang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya. Sa kanyang paanan, may nakita siyang isang maliit na dahon na kumikislap. At sa di kalayuan, tila may mahinang tinig na bumulong. Hindi lahat ng nakikita ay nauunawaan. Kinilabutan si Lito. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang kanyang paghahanap sa katotohanan tungkol sa mahiwagang maglalako ng puto. Isang nilalang na maaaring hindi tao, ngunit may pusong tila mas maawain kaysa sa karamihan. Ngunit hindi niya alam,
Ang kanyang pagsunod ay magbubukas ng lihim na matagal nang nakatago sa baryo. Isang lihim na may kinalaman sa mga engkanto, sa kagubatan at sa kapalaran ng bawat taong tumikim ng mahiwagang puto. Hindi na naalis sa isipan ni Lito ang kanyang nasaksihan noong umagang iyon. Ang pagkawala ng matandang maglalako, ang kumikislap na liwanag sa kanyang mga yapak, at ang misteryosong bulong sa kagubatan, lahat ng iyon ay tila kumakapit sa kanyang alaala. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muli siyang nagpunta sa dulo ng baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghintay sa labas. Pumasok siya sa loob ng kagubatan. Sa unang hakbang pa lamang, napansin na niya ang kakaibang katahimikan, hindi tulad ng karaniwang gubat na puno ng huni ng ibon at kuliglig. Ang lugar na iyon ay tila nakapirmi sa oras. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nakakapanginig. May kakaibang lambing na hindi maipaliwanag. Naglakad siya ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang paligid. May mga puno na tila mas matanda pa sa baryo. Ang kanilang mga ugat ay nakausli sa lupa na parang mga daliring matagal nang naghihintay. May mga halaman na hindi niya kailanman nakita. Mga dahong may bahagyang liwanag at mga bulaklak na tila sumasabay sa kanyang paghinga. Hindi ito pangkaraniwang gubat, bulong niya. Habang papalalim siya, napansin niyang tila nag-iiba ang anyo ng paligid. Ang daan na tinatahak niya ay unti-unting nagiging malinaw, parang may nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang kubo. Hindi ito katulad ng mga kubo sa baryo. Ang bubong nito ay tila gawa sa dahon na hindi nalalanta. Ang dingding ay kahoy, ngunit may ukit na hindi pamilyar kay Lito. Mga simbolong paikot-ikot at tila may kahulugan. At sa harap ng kubo, naroon ang matandang maglalako. Tahimik itong nakaupo, hawak ang bilao na ngayon ay wala ng laman. Hindi na nagtago si Lito. Lumapit siya. "Hindi po kayo karaniwang tao, ano?" Diretsyong tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin ito sa kanya at muling ngumiti. "Matagal mo na akong sinusundan," sabi nito sa mahinang tinig. "Gusto ko lang malaman kung sino kayo," tugon ni Lito, "at kung bakit kakaiba ang puto ninyo." Tahimik muli ang matanda. Pagkatapos ay tumayo ito at dahan-dahang naglakad papunta sa pintuan ng kubo. "Kung papasok ka," sabi niya, "kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi mo na mababawi kapag nalaman mo." Napalunok si Lito, ngunit hindi siya umatras. "Handa na po ako." Bumukas ang pinto. Pagpasok ni Lito, tila nagbago ang mundo. Ang loob ng kubo ay mas malaki kaysa sa itsura nito sa labas. May mga ilaw na hindi kandila, ngunit nagbibigay ng malambot na liwanag. May mga sisidlan ng kung ano-anong sangkap, mga dahon, pulbos at likido na tila kumikislap. Sa gitna ng silid ay may isang malaking kalan. At sa ibabaw nito may isang palayok na umaalingasaw. Hindi usok ang lumalabas, kundi isang manipis na liwanag na paikot-ikot. "Diyan ginagawa ang puto," sabi ng matanda. Lumapit si Lito, hindi makapaniwala. "Anong klaseng puto ito?" "Hindi pagkain ang mahalaga," sagot ng matanda, "kundi ang ibinibigay nito." "Pagaling?" tanong ni Lito. "Pag-asa," sagot ng matanda. Natahimik si Lito. "Engkanto po kayo, ano?" Mahina niyang tanong. Hindi tumanggi ang matanda. "Isa akong tagapagbantay," sabi niya. "Matagal na bago pa itinayo ang baryo ninyo, nandito na ako." "Bakit kayo naglalako ng puto?" "Dahil nakalimutan na ng mga tao kung paano umasa," sagot niya. "At minsan, kailangan nila ng tulong na hindi nila alam kung saan manggagaling." Napaupo si Lito. Biglang nag-iba ang tingin niya sa lahat. "Alam ba ng mga tao?" "Hindi," sabi ng matanda. "At mas mabuti na ganoon. Pero bakit ninyo ako pinapasok dito?"
Tumingin sa kanya ang matanda, seryoso na ang muka. Dahil ikaw ang unang sumunod. Masama po ba yon? Hindi pa, sagot ng matanda. Pero maaari. Naramdaman ni Lito ang bigat ng sinabi. May kapalit po ba ang puto ninyo? Tanong niya. Tahimik ang matanda sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, lahat ng biyaya ay may kapalit. Hindi lang nila agad nararamdaman. Kinabahan si Lito. Ano pong kapalit? Ngumiti ang matanda, ngunit sa pagkakataong ito, may lungkot na sa kanyang mga mata. Kapag dumating ang oras, malalaman mo rin. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Ang liwanag sa loob ng kubo ay kumislap. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lito na ang kanyang pagpasok sa kagubatan ay hindi lamang simpleng paghahanap ng sagot. Ito ay simula ng isang bagay na hindi na niya kayang takasan. Hindi agad nakapagsalita si Lito matapos marinig ang sinabi ng matandang engkanto. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay tila mas mabigat kaysa sa hangin sa labas. Ang liwanag mula sa palayok ay patuloy na umiikot na para bang may sariling buhay. Hindi ko po naiintindihan, sa wakas ay nasabi niya. Kung nakakatulong naman po kayo, bakit kailangan pang may kapalit? Tahimik na naglakad ang matanda patungo sa kalan. Hinawakan niya ang gilid ng palayok at marahang hinipa ng umuusok na liwanag. Ang mundo ninyo, sabi niya, ay may balanse. Lahat ng ibinibigay may kinukuha. Lahat ng kinukuha may pinapalit. Tulad ng kalusugan, sagot ng matanda. Kapag gumaling ang isang may sakit, may bahagi ng lakas na nawawala sa iba. Hindi man nila alam, nararamdaman nila iyon sa paglipas ng panahon. Napakunot ang noo ni Lito. Ibig sabihin, may nasasaktan din? Hindi sa paraang iniisip mo, sagot ng matanda. Ngunit may nawawala. Isang alaala, isang pangarap, isang lakas na dati kanila. Napatingin si Lito sa mga sisidlan sa paligid. Galing po ba dito ang mga iyon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip kinuha niya ang isang maliit na garapon. Sa loob nito ay may tila usok na kulay ginto, marahang umiikot. Isang alaala, sabi niya. Mula sa isang lalaking matagal nang nalimutan kung bakit siya masaya. Nanlamig ang pakiramdam ni Lito. Kinukuha ninyo? Hindi ko ninanakaw, maring sagot ng matanda. Sila ang nag-aalay, hindi nila alam, pero ang puso nila ang nagpapasya. Paano po iyon? Kapag kumakain sila ng puto, paliwanag ng matanda. Ang kanilang loob ang pumipili kung ano ang handa nilang ipalit. Hindi ko iyon kontrolado. Napaatras si Lito. Kung ganoon, delikado pala ito. Hindi, sabi ng matanda. Ito ay patas. Pero hindi nila alam. At kung alam nila, tatanggapin pa rin ba nila ang tulong? Tanong ng matanda. Diretso ang tingin kay Lito. Hindi nakasagot si Lito. Naisip niya si Aling Rosa. Ang mga magsasakang gumaan ang pakiramdam. Ang batang biglang sumigla. Kung may kapalit nga, hindi ba't sulit pa rin iyon? Ngunit may bahagi sa kanya na hindi mapakali. May nangyari na po bang masama? Tanong niya. Tahimik ang matanda sandali. Pagkatapos ay tumalikod ito. May mga pagkakataon, marahan niyang sabi, na hindi sapat ang kapalit na kusang ibinibigay. Anong ibig sabihin? Kapag masyadong malaki ang hinihingi ng katawan, sagot ng matanda, may mas malalim na bahagi ang napapalit. Kinabahan si Lito. Parang ano? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip itinuro niya ang isang bahagi ng kubo. May isang sisidlan doon na mas malaki kaysa sa iba. Madilim ang laman nito at tila may bahagyang paggalaw sa loob. Lumapit si Lito, nanginginig ang mga kamay. Ano po yan? Isang pagkatao, sagot ng matanda. Biglang napatras si Lito.
Huwag po kayong magbiro. Hindi ako nagbibiro, sabi ng matanda. May isang taong humiling ng paggaling na lampas sa kaya niyang ipalit at nangyari ang hindi dapat mangyari. Nasaan na po siya? Hindi na siya bumalik sa dati, sagot ng matanda. Nabuhay siya ngunit wala na ang dati niyang sarili. Nanlamig si Lito. Parang nawalan siya ng kaluluwa? Hindi naman ganap, sagot ng matanda. Ngunit may bahagi na naiwan dito. Tumahimik ang dalawa. Sa labas, tila lumalakas ang hangin. Bakit ninyo ipinagpapatuloy ito? Tanong ni Lito, halos pabulong. Tumingin sa kanya ang matanda. Dahil may mga taong mas pipiliin ang mabuhay kahit may kapalit kaysa tuluyang mawala. Napabuntong hininga si Lito. Pero hindi ba't dapat alam nila ang panganib? Hindi lahat ay handang malaman ang katotohanan, sagot ng matanda. At hindi lahat ng katotohanan ay nakakatulong. Natahimik si Lito. Ngunit sa kanyang dibdib, may tumitibok na pagdududa. Kung ako po ang tatanungin, sabi niya, mas gugustuhin kong malaman. Ngumiti ang matanda. Ganyan ang sinasabi ng mga katulad mo. Katulad ko? Mga taong naghahanap ng sagot, sagot niya. Ngunit hindi pa alam kung ano ang handang isakripisyo. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ang kakaibang pakiramdam. Parang may paparating. Oras na, sabi ng matanda. Para saan po? Para makita mo, sagot niya. Napalingon si Lito sa pintuan. Sa labas, may isang anino na papalapit, mabagal, pasuray-suray. At habang ito ay lumalapit, unti-unting nabuo ang anyo nito. Isang tao, ngunit hindi naganap na tao. Unti-unting luminaw ang anyo ng taong papalapit sa kubo. Ang kanyang hakbang ay mabagal at tila walang direksyon, parang hindi niya lubos na alam kung saan siya patutungo. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit walang laman. Walang bakas ng pagkilala, damdamin o alaala. Napalunok si Lito. Siya po ba? Hindi niya naituloy ang tanong. Siya ang isa sa mga hindi nakapagbayad ng buo. Sagot ng matandang engkanto. Huminto ang tao sa tapat ng kubo. Nakatingin lamang siya sa kawalan, tila may hinahanap na hindi niya mahanap. Lumabas ang matanda at marahang lumapit dito. Ano ang hinahanap mo? Tanong niya. Walang sagot. Tanging ang mahinang paghinga lamang ang maririnig. Dati, bulong ng matanda, isa kang ama, may pamilya, may pangarap. Nanatiling walang reaksyon ang lalaki. Naramdaman ni Lito ang bigat ng sitwasyon. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong niya. May sakit ang kanyang anak, sagot ng matanda. Lumapit siya sa akin, humingi ng tulong, wala siyang ibang malapitan. Gumaling po ba ang bata? Oo, sagot ng matanda. Ngunit ang kapalit ay hindi niya lubos na naunawaan. Napatingin si Lito sa lalaki. Ito po ang nangyari? Hindi agad, paliwanag ng matanda. Unti-unti, sa bawat araw, may nawawala sa kanya. Isang alaala, isang damdamin, isang bahagi ng kanyang pagkatao. Hanggang sa wala nang natira, sagot ng matanda. Tahimik si Lito. Ang lalaki ay nanatiling nakatayo, tila isang aninong hindi na makabalik sa liwanag. Bakit siya nandito? Tanong ni Lito. Bumabalik sila, sagot ng matanda. Kapag naramdaman nilang may kulang sa kanila, hinahanap nila ang pinanggalingan ng pagbabago. Pwede pa po ba siyang maibalik? Hindi agad sumagot ang matanda. May paraan, sabi niya sa huli. Ngunit may kapalit din iyon. Napahigpit ang kamao ni Lito. Lahat na lang may kapalit, sabi niya. May bahagyang galit sa tinig. Dahil iyon ang batas, sagot ng matanda. Hindi ko iyon ginawa. Ako lamang ang sumusunod. Biglang napatingin sa kanya ang matanda. At ngayon, nakita mo na,
Hindi ito tama, sabi ni Lito. Hindi nila alam ang pinapasok nila. Alam ng puso nila, sagot ng matanda. Kahit hindi ng isip. Hindi sapat iyon, mariing tugon ni Lito. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Lito. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, sabi niya, pipiliin mo bang baguhin ang nangyari? Napaisip si Lito. Tumingin siya sa lalaking walang laman ng mga mata. Oo, sagot niya. Handa ka bang magbayad ng kapalit? Tanong ng matanda. Hindi agad sumagot si Lito. Ngunit sa kanyang dibdib, may matinding pakiramdam na bumabangon, isang halo ng awa, galit at pananagutan. Kung iyon ang kailangan, sabi niya sa wakas. Tinitigan siya ng matanda, parang sinusukat ang kanyang katapatan. Hindi biro ang hinihingi mo, babala nito. Ang kapalit ay maaaring hindi mo na maibalik. Mas masahol po ang nangyari sa kanya, sagot ni Lito. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil. Kung ganoon, sabi ng matanda, handa ka nang makita ang mas malalim na lihim. Lumakad siya papasok muli sa kubo at tinawag si Lito. Sumunod si Lito, ngunit bago siya tuluyang pumasok, napatingin siya sa lalaki sa labas. Sa isang iglap, tila may bahagyang paggalaw sa mga mata nito. Parang may gustong sabihin. Ngunit agad din itong nawala. Pagpasok ni Lito sa kubo, isinara ng matanda ang pinto. At sa pagkakataong iyon, ang liwanag sa loob ay nagbago. Naging mas maliwanag, ngunit mas malamig. May isang paraan para maibalik ang nawala, sabi ng matanda. Ngunit hindi ito basta-basta. Ano po yon? Tanong ni Lito. Tumingin ang matanda sa malaking sisidlan na may madilim na laman. May isang bahagi ng kanyang sarili ang naiwan dito, sabi niya. At para maibalik iyon, may kailangang pumalit. Nanlamig si Lito. Pumalit? Oo, sagot ng matanda. Isang buo at kusang loob na alay. Anong klaseng alay? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya diretso sa mga mata ni Lito. At iyon ang kailangan mong pagdesisyunan. Naramdaman ni Lito ang bigat ng sandali. Hindi na ito simpleng paghahanap ng sagot. Ito ay isang pagpili. At anumang piliin niya, may mawawala. Hindi agad nakapagsalita si Lito. Ang mga salitang isang buo at kusang loob na alay ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hindi niya lubos maisip kung ano ang maaaring maging kapalit ng isang nawawalang pagkatao. Ano po ang kailangang ialay? Sa wakas ay tanong niya, bagaman ramdam niya na ang sagot ay hindi magiging magaan. Tahimik ang matandang engkanto. Lumapit ito sa isang maliit na mesa at kumuha ng isang sisidlan na may malinaw na laman. Sa loob nito ay may kumikislap na parang hamog na unti-unting umiikot. Isang bahagi ng sarili, sabi niya. Isang bagay na tunay mong pinahahalagahan. Hindi material, kundi mula sa iyong pagkatao. Parang alaala? Tanong ni Lito. Maaaring alaala, sagot ng matanda. Maaaring damdamin. Maaaring isang pangarap. Ang mahalaga, ito ay mahalaga sa iyo. Napaatras si Lito. Kung ibibigay ko po yun, mawawala sa akin? Oo, sagot ng matanda. At hindi na maibabalik. Tumahimik si Lito. Sa kanyang isip, nagsimulang magsiksikan ang mga alaala, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga kaibigan, ang mga pangarap niyang makaalis sa baryo at magkaroon ng mas magandang buhay. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao. At kung wala po akong ibigay, tanong niya. Mananatili siya sa ganong kalagayan, sagot ng matanda. At sa paglipas ng panahon, tuluyan siyang mawawala sa mundong ito. Napatingin si Lito sa pintuan ng kubo na tila may presensya pa rin ng lalaking nasa labas. Hindi ko po siya kilala, sabi niya. Pero parang hindi ko rin kayang pabayaan.
Ngumiti ng bahagya ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Pinili? Tanong ni Lito. Hindi ka nagkataon lamang na sumunod, paliwanag ng matanda. May nakita sa iyo ang kagubatan, isang puso na hindi madaling tumalikod. Hindi alam ni Lito kung matutuwa ba siya o matatakot. Kung gagawin ko po ito, sabi niya, sigurado bang maibabalik siya? Tulad ng dati? Sagot ng matanda. Hindi ko maipapangako. Bakit po? Dahil ang nawala ay hindi lamang bagay na maaaring ibalik, paliwanag ng matanda. Ito ay bahagi ng kanyang buhay. Kahit maibalik ang kakanyahan, may mga bakas na hindi na mabubura. Napabuntong hininga si Lito. Pero may pag-asa pa rin? Oo, sagot ng matanda. At minsan, iyon ang pinakamahalaga. Muling nanahimik ang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Lito. Kung ako po ang mag-aalay, paano po gagawin? Lumapit ang matanda sa malaking palayok sa gitna ng kubo. Ibibigay mo ang iyong napiling bahagi ng sarili, sabi niya. At ilalagay ko ito sa sisidlan na may natitirang bahagi ng lalaki. Paano ko pipiliin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lito. Isara mo ang iyong mga mata, sabi niya. Sumunod si Lito. Sa dilim ng kanyang paningin, unti-unting lumitaw ang kanyang mga alaala. Parang isang mahabang daan na may iba't ibang tagpo. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pagkatalo, at ang kanyang mga pangarap. Piliin mo, narinig niyang sabi ng matanda. Isa-isang dumaan ng mga ito. Isang alaala ng kanyang ina na matagal nang pumanaw. Isang pangarap na makapag-aral sa bayan. Isang damdamin ng pag-asa sa hinaharap. Lahat ng iyon ay mahalaga. Lahat ay mahirap pakawalan. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na mas malinaw kaysa sa iba. Isang alaala. Isang sandali kung saan naramdaman niya ang lubos na kaligayahan. Ang panahong buo ang kanyang pamilya, walang sakit, walang problema, tanging pagmamahalan lamang. Unti-unti, hinawakan niya ito. At doon niya naramdaman ang bigat ng desisyon. Sigurado ka na ba? Tanong ng matanda. Tila nararamdaman ang kanyang pinili. Huminga ng malalim si Lito. Opo. Kapag ibinigay mo yan, babala ng matanda, maaaring magbago ang pagkatao mo. Handa po ako, sagot ni Lito, kahit may bahagyang panginginig ang kanyang tinig. Dahan-dahang iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kubo ay tila mas maliwanag ngayon, ngunit mas tahimik. Kung ganoon, sabi ng matanda, magsisimula na tayo. Kinuha niya ang isang sisidlan at inilapit ito kay Lito. Ilahad mo ang iyong alay. Unti-unting itinaas ni Lito ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na may unti-unting humihiwalay sa kanyang puso. Isang init na dahan-dahang lumalabas, papunta sa sisidlan. Hindi ito masakit, ngunit ito ay malungkot. At habang pinagmamasdan niya ang liwanag na iyon na unti-unting nahuhulog sa sisidlan, alam niyang may bahagi sa kanya na hindi na kailanman babalik. Ngunit kasabay nito may pag-asang sumisibol. Isang pag-asang maaaring magbago ng kapalaran ng isang taong halos tuluyan nang nawala. Tahimik ang loob ng kubo habang unti-unting napupuno ang sisidlan ng liwanag na nagmula kay Lito. Ang kislap nito ay hindi tulad ng iba, mas malinaw, mas buo, at tila may kasamang init na hindi nagmumula sa apoy, kundi sa damdamin. Pinagmamasdan ng matandang engkanto ang proseso, walang imik, ngunit tila maingat sa bawat sandali. Dahan-dahan, bulong niya, huwag mong pigilan. Nararamdaman ni Lito ang unti-unting paghina ng isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi ito sakit na pisikal, kundi isang pagkalagot. Parang may tali na matagal nang nakakabit sa kanyang puso ang marahang pinuputol.
At nang tuluyan nang mahulog ang huling sinag ng kanyang alaala sa sisidlan, biglang tumigil ang lahat. Naging tahimik. Masyadong tahimik. Napayuko si Lito, hinihingal kahit hindi siya gumalaw. May kakaibang lungkot na bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na parang may hinahanap siya, ngunit hindi niya maalala kung ano yon. Natapos na, sabi ng matanda. Dahan-dahan niyang isinara ang sisidlan at saka ito inilapit sa malaking lalagyan na may madilim na laman, ang bahagi ng pagkatao ng lalaking nasa labas. Ngayon, sabi ng matanda, ang pagsasanib. Binuksan niya ang malaking sisidlan. Agad na kumawala ang malamlam na liwanag, parang usok na matagal nang nakakulong. Ngunit sa halip na kumalat, ito ay umikot lamang sa hangin, tila naghihintay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuhos ang liwanag mula sa sisidlan ni Lito. Sa sandaling iyon, nagsanib ang dalawang anyo. Naghalo ang dilim at liwanag. At sa gitna nito, may isang malakas na pag-ikot. Parang isang bagyong walang hangin, ngunit may puwersang hindi maipaliwanag. Napaatras si Lito. Ano pong nangyayari? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Ang pagbabalik, sagot ng matanda. Biglang umaling-aw-ngaw ang isang mahinang tunog. Hindi salita, kundi parang isang hinga na matagal nang pinigil. Sa labas ng kubo, may narinig silang paggalaw. Nagkatinginan ang dalawa. Lumabas sila. Ang lalaking kanina'y walang buhay, ang mga mata ay nakaluhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Mahina niyang ungol. Unti-unti gumalaw ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, may laman na ang kanyang tingin. May kalituhan, may takot, at may bahagyang pag-unawa. Napaluha si Lito. Bumalik na po siya. Bulong niya. Ngunit hindi agad nakatayo ang lalaki. Tila nahihirapan siyang unawain ang kanyang sarili, parang isang taong nagising mula sa napakahabang panaginip. Nasaan ako? Tanong niya, paos ang tinig. Lumapit ang matandang engkanto. Narito ka sa hangganan, sabi niya, sa pagitan ng dati mong sarili at ng bago mong pagkatao. Napatingin ang lalaki sa kanyang mga kamay. May kulang, sabi niya. Tahimik si Lito. Ramdam niya ang sinabi. Dahil siya man ay may nawawala. May bahagi sa kanyang puso na hindi nabuo. Normali yan, sabi ng matanda. May nawala sa iyo, ngunit may naibalik din. Ang anak ko, biglang sabi ng lalaki. Parang may naalala. Kumusta siya? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Buhay siya, sagot niya. Napapikit ang lalaki at isang luha ang tumulo sa kanyang mata. Salamat, bulong niya. Ngunit habang pinagmamasdan ito ni Lito, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dapat ay masaya siya. Dapat ay magaan ang pakiramdam niya. Ngunit may puwang sa kanyang loob, isang bakanting bahagi na hindi niya matukoy kung ano. Lito, tawag ng matanda. Napatingin siya. May napansin ka ba? Tanong nito. Parang may nawala sa akin, sagot niya. May nawala nga, sabi ng matanda. At hindi mo na yon maaalala. Napakunot ang noo ni Lito. Ano po ang nawala? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may halong awa at pag-unawa. At iyon ang kapalit. Natahimik si Lito. Sinubukan niya ang alalahanin kung ano ang ibinigay niya, ngunit wala. May pakiramdam lamang ng pagkawala. At iyon ang mas masakit. Dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isinakripisyo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaking unti-unting tumatayo. May buhay na sa kanyang mga mata, ngunit hindi na katulad ng dati. At sa sandaling iyon,
naunawaan ni Lito ang isang bagay. Hindi lahat ng pagbabalik ay kumpleto. At hindi lahat ng sakripisyo ay may malinaw na hangganan. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa likod ng kagubatan, nagsimula ang panibagong yugto. Hindi lamang para sa lalaking nabawi ang sarili, kundi para rin kay Lito na ngayon ay may bitbit na isang lihim na hindi niya lubos na maunawaan. Sumikat ang araw na tila walang nangyari sa baryo. Ang mga tao ay nagising, nagtrabaho at nagpatuloy sa kanilang karaniwang gawain. Ngunit para kay Lito, ang lahat ay tila nagbago. Habang naglalakad siya pauwi mula sa kagubatan, dama niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, ngunit hindi rin ito normal. Para bang may hinahanap ang kanyang puso. Isang bagay na dati niyang alam, ngunit ngayon ay hindi na niya matukoy. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng mga pamilyar na tanawin. Ang mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, ang mga magsasakang papunta sa bukid, at ang mga kapitbahay na nag-uusap sa ilalim ng puno. Ngunit may kakaiba. May mga sandaling hindi niya agad makilala ang mga muka. May mga pangalan na tila nasa dulo ng kanyang dila ngunit hindi niya mabigkas. At higit sa lahat, may mga alaala na parang may butas. Mga pangyayaring alam niyang mahalaga ngunit hindi na niya maalala ng buo. Lito, tawag ng isang tinig. Napalingon siya. Si Aling Rosa iyon, may hawak na bilao ng mga bagong lutong pagkain. "Oh, saan ka nang galing?" tanong nito. "Mukha kang pagod." "Ah, naglakad-lakad lang po," sagot ni Lito, pilit nang umiti. "Magpahinga ka muna," sabi ni Aling Rosa, "at kumain ka nito." Inabot nito ang isang piraso ng puto. Napatingin si Lito rito. Ang puto. Bigla siyang kinabahan. "Hindi po muna," sabi niya. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. "Bakit? Dati gustong-gusto mo to." Natahimik si Lito. Dati? May kung anong kumirot sa kanyang isipan. Isang alaala na gustong lumitaw ngunit agad ding naglaho. "Siguro po, busog lang ako," sagot niya. Hindi na siya pinilit ni Aling Rosa. Ngunit habang naglalakad palayo si Lito, napansin niya na hindi na katulad ng dati ang amoy ng puto. Wala na ang kakaibang bango na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Sa halip, may bahagyang lamig itong dala. Sa kabilang dako ng baryo, kumalat ang balita tungkol sa lalaking biglang bumalik sa kanyang sarili. Ang ama na matagal nang tila wala sa katinuan ay ngayoy muling nakakilala sa kanyang pamilya. Ngunit hindi rin ito ganap na masaya. Parang may kulang sa kanya. Bulong ng mga kapitbahay. "Tahimik na siya," sabi ng iba. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi maiwasang marinig ni Lito ang mga iyon. At sa bawat salitang iyon, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari sa kubo. Ang liwanag, ang sisidlan, ang sakripisyo. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin kung ano ang ibinigay niya, wala siyang makuha. "Bakit hindi ko maalala?" bulong niya sa sarili. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Ang mga dahon ay kumaluskos at ang ilaw ng lampara ay bahagyang kumislap. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Parang may nakatingin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa labas, ang dilim ay tila mas makapal kaysa karaniwan. At sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anino. Mabilis itong nawala. Napaatras si Lito. Imposible. Ngunit naramdaman niya ito. May nagbago. Hindi lamang sa kanya, kundi sa paligid. Kinabukasan, muli niyang pinuntahan ang kagubatan. Kailangan niyang makausap ang matandang engkanto. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa kubo, naroon na ang matanda, tila inaasahan siya. "Bumalik ka,"
sabi nito. Opo, sagot ni Lito. May mali po. Wala, sagot ng matanda. Ito ang inaasahan. May mga bagay akong hindi maalala, sabi ni Lito. At may mga kakaibang nararamdaman. Tulad ng, parang may sumusunod sa akin, sagot niya. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa kagubatan. Hindi lahat ng kapalit ay nananatiling tahimik, sabi niya. Kinabahan si Lito. Ano pong ibig sabihin? Kapag may nawalang bahagi ng sarili, paliwanag ng matanda, may naiiwang bakas. Bakas? Isang anino, sagot niya. Hindi ganap na ikaw, ngunit hindi rin hiwalay sa iyo. Nanlamig si Lito. Gusto ninyong sabihin, may bahagi ako na gumagala? Hindi gumagala, sagot ng matanda. Naghahanap. Naghahanap ng ano? Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kung ano ang nawala. Napaatras si Lito. Delikado po ba iyon? Hindi pa, sagot ng matanda. Ngunit kapag hindi ito naunawaan, maaari itong maging panganib. Paano po? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit siya kay Lito at marahang hinawakan ang kanyang noo. Makinig ka, sabi niya. Sa sandaling iyon, may narinig si Lito. Isang mahinang tinig. Pamilyar. Ngunit hindi niya matukoy kung kanino. Hanapin mo ako! Napadilat siya. Ano yon? Tanong niya, nanginginig. Ngunit alam niya ang sagot. Ito ang aninong nawawala sa kanya. At ngayon, ito ay naghahanap ng paraan para makabalik. Ngunit hindi niya alam kung ang pagbabalik nito ay magdudulot ng kabutihan o kapahamakan. Hindi mapakali si Lito matapos marinig ang tinig na iyon. Hanapin mo ako. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, parang isang paanyaya na hindi niya matanggihan. Kahit pilitin niyang huwag pansinin, bumabalik ito sa bawat sandaling siya'y mag-isa. Hindi ko na po ito kaya, sabi niya sa matandang engkanto. Ano po ba talaga ang nangyayari sa akin? Tahimik na nakinig ang matanda sa kamarahang huminga. Ang ibinigay mo, sabi niya, ay hindi basta ala-ala lamang. Isa itong mahalagang bahagi ng iyong pagkatao, isang liwanag na matagal nang nakaukit sa iyong puso. Kung ganun po, sagot ni Lito. Bakit parang hindi ko na maalala kahit kaunti? Dahil iyon ang kabuuang kapalit. Paliwanag ng matanda. Hindi lamang pagkawala ng bagay, kundi pati ang kakayahang maalala ito. Napayuko si Lito. Pero bakit may tinig pa rin? Tanong niya. Kung nawala na yon, bakit parang buhay pa? Dahil hindi ganap na nawawala ang ganitong uri ng alay, sagot ng matanda. Nagiging hiwalay ito. Isang anyo ng enerhiya na may sariling layunin. Layunin? Oo, sabi ng matanda. At sa kaso mo, ang layunin nito ay makabalik. Nanlamig si Lito. Masama po ba iyon? Hindi agad sumagot ang matanda. Depende, sagot niya sa huli. Kung paano mo ito haharapin. Paano ko po hahanapin? Tanong ni Lito. Lumakad ang matanda papunta sa labas ng kubo at itinuro ang mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ito nasa lugar na karaniwang dinaraanan ng tao, sabi niya. Ito ay nasa pagitan kung saan ang alaala at realidad ay nagtatagpo. Hindi ko po naiintindihan. Makikita mo, sagot ng matanda. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng makikita mo ay totoo at hindi lahat ng totoo ay dapat mong sundin. Napahigpit ang kamao ni Lito. Kung hindi ko po ito hahanapin, ano ang mangyayari? Mananatili itong hiwalay, sagot ng matanda. At sa paglipas ng panahon, maaari itong magbago. Magbago paano? Maaaring mawalan ito ng anyo. Paliwanag ng matanda.
O maaaring makahanap ito ng ibang paraan para mabuo. Kahit hindi ikaw ang kapalit. Kinabahan si Lito. Parang delikado po iyon. Oo, sagot ng matanda. Kaya kailangan mong magpasya. Tahimik ang paligid. Ang hangin sa kagubatan ay tila mas malamig ngayon, mas mabigat. Kung hahanapin ko po ito, sabi ni Lito, maibabalik ko ba ang nawala sa akin? Tumingin sa kanya ang matanda. Maaring oo, sagot niya. Ngunit may kapalit. Napapikit si Lito. May kapalit na naman. Ganito ang batas, sabi ng matanda. Hindi ito nagbabago. Kung ganoon, sabi ni Lito, ano ang magiging kapalit kung ibabalik ko ang sarili kong bahagi? Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Maaaring mawala ang ibang bahagi mo. O kaya may iba ang papalit. Napadilat si Lito. Iba? Oo, sagot ng matanda. Hindi mo alam kung ano ang magiging anyo ng pagbabalik? Natahimik si Lito. Ngunit sa kabila ng takot, mas nangingibabaw ang isang bagay sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na hindi siya buo. At hanggat hindi niya nahahanap ang nawawala, hindi siya magiging payapa. Gagawin ko po, sabi niya sa wakas. Tumingin sa kanya ang matanda. Sigurado ka? Opo, sagot ni Lito. Kahit ano pa ang kapalit. Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung ganoon, sabi niya, magsimula ka sa dapit hapon. Bakit po sa dapit hapon? Dahil iyon ang oras kung kailan ang hangganan ay pinakamalabo, paliwanag ng matanda. Sa pagitan ng liwanag at dilim, doon mo makikita ang hindi nakikita. Lumipas ang oras. At nang dumating ang dapit hapon, bumalik si Lito sa kagubatan. Ang araw ay papalubog at ang langit ay kulay kahel at lila. Ang mga anino ay humahaba at ang hangin ay tila may dalang bulong. Pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang mga puno ay tila mas malapit, ang landas ay tila nawawala. Hanapin mo ako. Muling narinig ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Nasaan ka? Tanong ni Lito. Walang sagot. Ngunit may nakita siya. Sa pagitan ng mga puno, may isang anyo na kumikislap. Parang liwanag na may hugis ng tao. Dahan-dahan siyang lumapit. At habang siya'y papalapit, unti-unting naging malinaw ang anyo. Ito ay siya. Isang anyo na kahawig niya. Ngunit mas maliwanag, mas payapa, at tila mas buo. Napahinto si Lito. Ikaw ba? Tanong niya. Ngumiti ang anyo. At ikaw ang nawawala sa akin. Sabi nito. Nanlamig ang paligid. At sa sandaling iyon, alam ni Lito, ang tunay na pagsubok ay hindi lamang ang paghahanap, kundi ang pagharap sa sarili niyang nawala. Nakatayo si Lito sa harap ng anyong kahawig niya, isang bersyon ng kanyang sarili na tila mas buo, mas payapa at may liwanag na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Tanging ang marahang paggalaw ng hangin at ang mahinang kislap ng anyo sa kanyang harapan ang nagbibigay buhay sa sandali. Ako, ikaw? Sa wakas ay nasabi niya. Ngumiti ang anyo. Ako ang bahagi mo na iniwan mo, sagot nito. Ang alaala na pinili mong isakripisyo. Napahawak si Lito sa kanyang dibdib. Kaya pala, pakiramdam ko may kulang. Dahil kulang ka nga, sagot ng anyo, hindi galit, kundi payapa. Pwede ka bang bumalik sa akin? Tanong ni Lito. Tinitigan siya ng anyo. Bakit mo ako gustong ibalik? Dahil hindi ako buo, sagot ni Lito. At hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Hindi ba't iyon ang pinili mo? Tanong ng anyo.
Natahimik si Lito. Oo, sagot niya. Pero hindi ko alam na ganito ang mararamdaman. Ang bawat pagpili ay may kapalit, sabi ng anyo. Alam mo yon. Pero hindi ko alam kung gaano kabigat, tugon ni Lito. Lumapit ng kaunti ang anyo. Kung ibabalik mo ako, sabi nito, handa ka bang harapin ang mawawala kapalit? Napapikit si Lito. Hindi ko na alam kung ano pa ang kaya kong mawala, bulong niya. Kung ganoon, sagot ng anyo, bakit mo ako hinahanap? Natahimik siya. Sa kanyang isipan, unti-unting bumalik ang pakiramdam ng lungkot, isang lungkot na wala siyang pangalan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nawala, ngunit ramdam niya ang bigat nito. Dahil pakiramdam ko, hindi ako, sagot niya sa wakas. Ngumiti ang anyo, ngunit may bahagyang lungkot. Ang pagiging buo, sabi nito, ay hindi lang tungkol sa kung ano ang meron ka, kundi kung ano ang handa mong bitawan. Napakunot ang noo ni Lito. Hindi ko maintindihan. Kapag ibinalik mo ako, paliwanag ng anyo, maibabalik din ang lahat ng kasama ko. Ang saya, ang alaala, ang pagmamahal. Hindi ba iyon ang gusto ko? Oo, sagot ng anyo. Ngunit kasama rin ang sakit, ang pagkawala at ang mga bagay na matagal mo nang tinanggap. Napaatras si Lito. Parang, babalik ang lahat? Hindi lamang babalik, sabi ng anyo. Mas mararamdaman mo. Tahimik ang paligid. Ang kagubatan ay tila nakikinig. Kung hindi kita ibabalik? Tanong ni Lito. Mananatili ako dito, sagot ng anyo. At ikaw ay magpapatuloy na may kulang. Hanggang kailan? Hanggang matutunan mong tanggapin ang pagkawala, sagot nito. Napayuko si Lito. Sa unang pagkakataon, naisip niya na baka hindi lahat ng nawala ay kailangang bawiin. Ngunit sa parehong sandali, may bahagi sa kanya na sumisigaw na hindi siya buo. Ano ang mas tama? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang anyo. Sa halip, lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang haplos nito. Pamilyar. Walang iisang tamang sagot, sabi nito. Ang mahalaga ay ang pipiliin mo. Napatingin si Lito sa kanyang kamay na hawak ng sarili niyang anyo. Kung babalik ka, sabi niya, ano ang mawawala sa akin? Tahimik ang anyo sandali. Pagkatapos ay marahang sumagot. Ang lakas mong tumanggap ng pagkawala. Napakunot ang noo ni Lito. Hindi ko maintindihan. Kapag buo ka, paliwanag ng anyo, mas mararamdaman mo ang sakit, mas mahirap tanggapin ang mga bagay na mawawala sa hinaharap. Nanlamig si Lito. Pero iyon ang pagiging tao, di ba? Oo, sagot ng anyo. At iyon din ang dahilan kung bakit mahirap. Tahimik ang dalawa. Ang hangin ay tila tumigil. At kung pipiliin kong manatiling kulang? Tanong ni Lito. Mas magiging magaan ang iyong pakiramdam. Sagot ng anyo. Ngunit may mga bagay kang hindi kailanman mararanasan. Parang hindi ako ganap na mabubuhay. Ganito ang kapalit, sabi ng anyo. Napapikit si Lito. Sa kanyang dibdib, dalawang puwersa ang naglalaban. Ang pagnanais na maging buo at ang takot sa kung ano ang maaaring mawala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa anyo sa kanyang harapan. At sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang pumili. Kung babalik ka, sabi niya, handa akong tanggapin ang kapalit. Tahimik ang anyo. Pagkatapos ay ngumiti ito. Kung ganoon, sabi nito, handa ka nang maging buo kahit hindi ito perpekto. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang anyo ay nagsimulang kumislap at dahan-dahang lumapit kay Lito. Isara mo ang iyong mga mata, sabi nito. Sumunod si Lito. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang init na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na pamilyar,
ngunit matagal niyang hindi naramdaman. Unti-unting nagsanib ang dalawa. At sa pagsasanib na iyon, bumalik ang liwanag. Kasama ang lahat ng nakalimutang alaala. Kasama ang saya. At kasama ang sakit. Nanatiling nakapikit si Lito habang unti-unting bumabalik ang lahat. Parang rumaragas ang ilog ang mga alaala, mga sandaling matagal nang nawala, ngayon ay sabay-sabay na dumadaloy sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang pagkabata, ang mga araw na masaya at payapa, at ang mga panahong puno ng pangarap. Ngunit kasabay nito, dumating din ang sakit. Ang pagkawala ng kanyang ina, ang mga gabing puno ng pangungulila, ang mga pagkakataong siya'y nag-iisa at walang masandalan. Napahigpit ang kanyang kamao. Mas malinaw ang lahat ngayon. Mas matindi. Mas totoo. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kagubatan ay naroon pa rin, ngunit tila nagbago. Ang mga kulay ay mas matingkad, ang hangin ay mas buhay, at ang bawat tunog ay mas malinaw. Ngunit kasabay nito, mas ramdam din niya ang bigat ng mundo. Ganito pala, bulong niya. Naroon pa rin ang pakiramdam ng pagiging buo, ngunit hindi ito gaanong magaan. Ito ay mas malalim, mas mabigat, ngunit mas totoo. Napatingin siya sa paligid. Wala na ang anyong kahawig niya. Nagbalik na ito sa kanya. Ngunit bago ito tuluyang mawala, may isang huling tinig na kanyang narinig. Ang pagiging buo ay hindi kawalan ng sakit, kundi ang kakayahang dalhin ito. Napayuko si Lito. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang kapalit. Hindi na siya ang dati. Mas malalim ang kanyang pag-unawa. Mas mabigat ang kanyang damdamin. Ngunit mas malinaw ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kubo ng matandang engkanto. Naroon ito, tahimik na naghihintay. Tapos na, sabi ni Lito. Tumingin sa kanya ang matanda. At sa unang pagkakataon, tila may paggalang sa kanyang mga mata. Buo ka na, sabi nito. Opo, sagot ni Lito. Pero hindi na ako katulad ng dati. Hindi naman talaga iyon ang layunin, sagot ng matanda. Napatingin si Lito sa mga sisidlan sa loob ng kubo. Ngayon ay mas naiintindihan na niya ang lahat. Ang mga alaala, ang mga kapalit, ang mga desisyon. Marami pa pong mangyayari, hindi ba? Tanong niya. Oo, sagot ng matanda. Dahil ang mga taong natulungan ko ay patuloy na magbabago at ang mga kapalit ay patuloy na lilitaw. Natahimik si Lito. Hindi ko po kayo kayang pigilan, sabi niya. Hindi mo kailangan, sagot ng matanda. Ngunit maaari kang pumili kung paano ka magiging bahagi nito. Napaisip si Lito. Sa kanyang puso, may bagong lakas. Hindi dahil wala siyang sakit, kundi dahil natutunan niyang harapin ito. Gusto kong tumulong, sabi niya. Tumingin ang matanda sa kanya. Alam mo ang ibig sabihin niyan? Opo, sagot ni Lito. Alam ko na ang kapalit ng bawat tulong at handa akong maging bahagi ng pagpili. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti ito. Kung ganoon, sabi niya, may bagong tagapagbantay na ang kagubatan. Nanlamig ang hangin, ngunit hindi na ito nakakatakot. Sa halip, may pakiramdam ng pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago. Naroon pa rin ang maglalako ng puto tuwing umaga. Ngunit minsan, may kasama na siya. Isang binatang tahimik, ngunit mapagmasid. Isang binatang may malalim na mga mata. Mga matang nakakita ng higit sa karaniwan. At habang patuloy na kumakain ang mga tao ng mahiwagang puto, hindi nila alam na may bagong kwento na unti-unting isinusulat. Isang kwento ng sakripisyo, ng pagpili, at ng isang pusong natutong maging buo kahit alam ang sakit na kaakibat nito.
Sa dulo ng bawat umaga, habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa baryo, ang kagubatan ay nananatiling tahimik, ngunit buhay. At sa loob nito, patuloy ang pagbabantay. Hindi lamang ng isang engkanto, kundi ng isang taong minsang naging kulang at natutong maging buo. Wakas.